Kausap po natin ngayon as promised, di ba? Ang Yes. promise niya studio ulit after na magiging botohan, di ba? Yes. Kaya naman po makakausap natin ang senior partner ng Kapunan ng Castillo Law Office, Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang umaga po ulit. At Doris and Robert. Good At morning. sa lahat ng Magandang mga umaga naku-confuse pa rin hanggang Oo, ngayon. Kayo po ba na nagulat sa pangyayaring na yan kahapon? Oo, kasi remember, historic. Ang feeling namin kasi mga lawyers, historic occasion ngayon. Yung last session ng House, plenary, para bumoto para sa impeachment. No? Oo. In fact, nagbe-betting nga, no? Kung 200, kasi last year, 213, no? Will it be lower or higher? Nagulat kaming lahat, 255 ata. 257. 257 pa, may humabol, no? Sobra-sobra. And yet, nawala yung kumbaga sa nawala yung climax. Kasi Oo as nga. this was happening, sabi ko, why were people looking at their cell phones, no? Habang nag-defend ng committee justice report, si Chair Luistro, lahat nasa cellphone. Yung pala may breaking news na. May Oo. breaking news na, and sabi ko, what's the breaking news? Breaking news na iba na ang majority. Naku. Same time kasi 3 p.m. din yung session so nagkasabay talaga, partner. Nagkasabay o sinabay talaga? Parang sinabay. Sinabay talaga. Mali naman ang timing, no? Parang sinabay talaga. With the changes sa leadership, Attorney Kapunan, doon sa naipasa at sa itatransmit na articles of impeachment, may dapat bang ipangamba yung Kamara, yung prosecution team, pagdating doon sa issue ng impeachment sa Vice President? Kasi ang susunod sa impeachment rules ng House, dapat ang susunod pagka-approve by at least 1/3, no? Ngayon 3/4 ata, no? By at least 1/3 itra-transmit na yan sa Senate, no? Okay. Nung 19th Congress, the same day, pagkatapos hinabol yung transmittal, no? Bago mag-end ang sessions, no? Ngayon, ang nagtitinginan, itra-transmit ba? Because ang balita, lockdown. Nag-lockdown ng Senate, so hindi makapunta. The other thing is, pag dinala mo yung mga dokumento doon, at nakita niyo naman, nung impeachment hearings, napakadami. Siguro isang truckload Mario. ng dokumento, no? Oo. Yung custody ng documents, originals yun. May mga originals doon, no? Okay. Including the mahiwagang BIR box, no? Oo. And yung mga SALNs, napakahirap. Naandun din. Kasi Nako. part yan ng our articles of impeachment, no? 4 yung articles pinag-usapan natin, no? So lahat ng yung articles of impeachment, lahat ng evidence na produce, pati video, pati mga newspaper, pati mga media clippings on air, lahat yan, mawawala yan Nako, Diyos mio. sa Senado. At saka kung grenade ang, kasi although tighten ang security ng Senado, Oo no? nga. Pag grenade, ang style ng iba, no? Kagaya ng COMELEC, nung height ng elections, nasusunog ang COMELEC. Ay, grabe. Quezon City Hall, nasunog ang City Hall na walang ebidensya, no? Oo. Yung mga ganyan, baka may mangyari pa you cannot stop them from throwing a bomb, no? Oo. Meron pa nga isang insidente, inulan yung kisame, nabasa lahat ng dokumento. COMELEC yun eh. COMELEC din Sa yun COMELEC rin yan, Oo, oo. Pero yung ganyan, marami na po nag-react, attorney. Sabi nila, tapos na boxing. Ay. Bakit pa ninyo iaakyat doon sa Senado? Kanila na nga yung Senado. Kahit magbotohan kayo dyan ng ilang beses, ilan lang yung bobot ng minority? Yung possible na pumabor doon sa articles of impeachment. Oo. Ang sinasabi sa nangyari ngayon, nakita 13 na agad, mukhang mahihirapan makalusot, attorney. Yung 13 na yan, mahihirapan din. Mahihirapan din bumote for acquittal. Because sila ang madjudge ng tao, napakalakas ng ebidensya, no? So yung 30 na yan, baka may lumipat pa. Kasi merong mga hindi hardcore dyan, kagaya ng mga Villar siblings, no? Hindi naman hardcore yun.
pwedeng may mag-swing yon, ano. Yung mga nag-abstain, no, si Mig Subiri tsaka si Senator Ejercito, pwede pa yan mag-vote, no. So, ako, I'm not losing hope because I saw the evidence. I saw the will of the people. Kasi nung nag-attend talaga ako sa gallery ng House kahapon. After the actual voting, ang daming mga madre, pare, before the actual session, nagmisa pa. Nagmisa pa meron sa... pala, oo. Nagmisa pa. Oo. Nakita natin yung civil society, naka-peach sila. Kasi impeach, peach yung color nila. Napakaraming sea of peach. Oo. Tapos pagkatapos ng hearing, miski na may Senado na nangyari, parang feeling nila blessing, it's God's will na nangyari and all that. So, alam mo, yun ang kung frustrated tayo. Oo. Ang gusto kong sabihin, wag tayong ma-frustrate sa tao. Because we are still hopeful, no? Konting resilient ang Pilipino, hindi ba? Resilient tayo. Pwede tayong mag-adapt sa crisis, pwede Correct. tayong mag-change ng plans and all that. So itong mga Senado, we are relying on yung statement ni now Senate President Alan, because he's also a lawyer. Ang sabi niya, he knows the Constitution. And again, citing God, the truth will set us free, no? So, yun. So, sabi niya, matutuloy daw ang impeachment. Ang problema, kailan? Yun lang. Oo. Kailan? Pero bakit mo sasabihin, ma'am, na kailan? Kasi, di ba, forthwith? First of all, Senate lockdown, no? Magulo ang situation. Lockdown nga ba, partner? Kahapon nag-lockdown sila dahil pinahabol yung mga NBI agents na humabol kay Senator De La Rosa. Pero after that, past 9:30, around 9:30 na yun eh. Tsaka palang nakalabas yung mga sasakyan ng compound. Hopefully, na-lift na yung lockdown na yan. Tapos, pagka ma'am, dinala na doon, ni-receive na, dokumentado na-receive, ano ang next na mangyayari? Ang next step, klarong-klaro sa Constitution, na the Senate President ang Trinan-Smith shall constitute articles of impeachment and the Senate President shall constitute an impeachment court. Okay. Marami na nagsasabi, wala naman discretion dyan. Iba yung shall, iba yung may. No? Yun lang. Shall is mandatory. Dapat gawin. Dapat. Parang ganun. Ngayon, ang sasabihin, marami nagsasabi, pag Trinan-Smith yan, magko-convene pa daw ang Senate. At since they have to decide whether to proceed or not, sasabihin na naman nila security issues, sasabihin nila urgent issues, sasabihin Yes, nila, oo. etc. No? Pero tama na. Parang twice pregnant, twice aborted ang nangyari dyan sa impeachment, no? Opo. Can I just explain? Ay, go. Yes, ma'am. Kasi nakinig ako sa reason nila, no, kung bakit ayaw nila i-consider yung warrant of arrest. First of all, yung factual issue na talagang may warrant of arrest, no? From ICC. From ICC. At pinakita ni Senator Trillanes, no? Because nung start ng Senate plenary session, nagdidebate pa sila No. kung meron bang warrant of arrest or not. Meron ba? Wala. Yung ganun. Okay. But when it became evident na may warrant of arrest, ang problema ng mga arresting people, dapat nag-coordinate with the Senate. Because ang sinasabi ni Trillanes, it can happen naman na orderly. And he cited his own case. No? He was arrested during a session. Si Seklay, si Congresswoman Laila naman was also arrested going out of the session. So, pwedeng mag-arrest sa Senate premises provided not in session. Ngayon, kung nag-coordinate, di pwedeng nakita naman natin sa TV, no, panayang session is suspended. Sana, if that were coordinated, pwedeng isuspend an arrest. Ano ang difference nung kaso ng Trillanes tsaka ni De Lima? The difference is
it did not involve an international court. Yun lang. Oo. Yun ang difference. At Oo. yung sinasite nila ni Trillanes na batas, yun ang existing law, yung RA 9851, International Humanitarian Law. Ibig sabihin nun, kasi dati, miyembro tayo ng Rome Statute. Kanya itong si Marcoleta sa sinasabi, under the Rome Statute and all that, teka, remind ko kay Marcoleta, yung presidente mo, no? Noong 2018, nag-withdraw sa Rome Statute. At this became effective 2019. Okay. That's why ang coverage ng ICC is 2011 to 2019 lang. Acts that occurred during that period. Beyond that, wala na. Ngayon, sino ang in-investigate doon? Hindi lang si former President Duterte. Yung kanyang Davao Death Squad. At kasama dyan si Senator Bato. Oo. So, nung sinabi ni Marcoleta, meron ng investigation dito. You should give way to the local courts, no? Inauna ang ICC, matagal nang ini-investigate ng ICC yung court together with, that's why conspirators sila ni then President Duterte. At nakalagay sa Republic Act 9851 Section 17 na sinite naman. Si Marcoleta was kept citing laws, no? Sabi niya under the Rome Statute na na-abolish na hindi na tayo partido. Tapos sinasite naman niya yung RA 9851, no? Siguro pati sila na confused, no? Wala na tayo sa Rome Statute. Nandito na tayo sa International Humanitarian Law. Klarong-klaro. Domestic courts, yung position nila na the courts should have authority. No. If the ICC has assumed jurisdiction, local courts cannot interfere. And we have an obligation, because we signed the treaty then, to surrender the accused. So hindi naman po parang extradition. Ay, hindi extradition yan. Yan ang commitment natin. Because once the ICC, nag-jurisdiction ng ICC eh. That's why ang implementing dyan is yung police, no? Interpol, no? So, pag naririnig ng public yan, ang sinasabi nila, ay bakit naman sila ganun? Meron tayong korte. Yun na nga. Oo. Hindi. May kaso na-decide na yung kaso na yan. May probable cause na nga sa Hague. At itong warrant of arrest, November last year pa. Hindi lang ma-implement. Ngayon, si Senator Bato, alam niya yon, kanya nagtago ng 6 months with salary. With salary. Nagtago siya ng 6 months with salary nung alam niya na may mangyayaring coup sa Senate. Aba, all of a sudden nandun. Umapir. Thinking na walang sinabihan siguro siya na walang warrant of arrest. So he goes to, parang maliit na bata na, kiss the pain away, na ano lang yung finger niya nagtago na sa Senado, no? Now, that's the first, no? So yung sinasite na law is wrong. Okay. Pangalawa, klarong-klaro sa batas natin, they're citing local law. Klarong-klaro sa batas natin, in the rules of criminal procedure, police authorities, no, can break open any building to effect a warrant of arrest. Second yun, ano? Anong ibig sabihin ng any building? Senado is a building, di ba? So yun ang second legal reason, no? Pwedeng mag-enter. At lastly, walang immunity. Walang immunity pag ganyan ang charge, no? In fact, even if we apply local laws, pag ang penalty is beyond 6 years, no? Wala nang immunity. Lalong-lalo na, this is a crime against humanity. Walang immunity. So, magtago man siya dyan, habang yung mga lawyers niya, no, gumawa ng legal remedies, palagay ko, no, siyempre, alam ng Supreme Court ang batas, alam ng Supreme Court ang Constitution, palagay ko, wala na, ma-arresto siya. Will that affect the impeachment? I'm saying yes. Mag-shift ngayon. Not only it's not a numbers game, it's a perception game. Kasi ititest rin nilang Supreme Court eh. Correct. Pero kanina partner, guest namin si former
Senate President Frank Drilon. O, klinaro po namin yan, yung pagkaganyan na papaano ba yung, kung wala yung isang senador, hindi nagpapakita, makakaboto pa ba siya? Nagpasa daw pala ng resolusyon kahapon yung Marcoleta na pwede. Approved na without thinking. So ngayon, kung ang iisipin ng mga tao, hindi makakaboto si Bato, so kulang ang 13 nila, ay hindi po mga kababayan ko, pwede na magmula ngayon, kumbaga inaikutan yung batas. Meron silang report 44 or something. Pero even without that rule, even without the rule na pwedeng nang mag-attend virtual, nakalagay sa constitution natin 2/3 vote of the entire Senate, of the Okay. Senate. So, ang problema dyan, kailangan ng affirmative votes, no? So, yung pag-absent, considered negative yan. Ganun ba? Kasi you have to get 2/3 of 24, 16. Whether absent ka, virtual ka, wala ka, Kung nag-abstain, negative yon. Kasi you need affirmative, yung yes. Yung nag-yes. Oo. Ang Okay. binibilang yung nag-yes, hindi yung nag-no or yung absent Yung or okay. yung duwag na nagtatago. Dahil dyan. Dahil dyan. Dahil dyan, partner. Kailangan mag-break muna tayo. Ihiga muna tayo. Hinga muna tayo at ipasok po natin sa ating mga kokote ang nakukuha natin tamang impormasyon. Mamaya-maya lang ay babalik tayo ulit para baka meron kayong mga katanungan. Kung baka mahabol natin, partner. Correct. Ito magtanong ang po daming kayo. nanonood. Okay, tama na. Sobrang dami. Ilan tayo? 22. Ayan. Kasi Sangka. nga, ano daw, Camille? Oo, parang bastos yung mga sinasabi ni Camille. Tutso time daw. Tuto time. Sorry. Yun o. Oras. Ang ating pong oras, 8:34 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Everest of Siyempre, nagbabalik po ang tandem ng bayan. Ayaw na po namin magpatumpik-tumpik dahil ang dami po mga katanungan. Hindi lang po doon sa ating mga nanonood at nakikinig. Kami mismo ni Robert Mano ay may tanong. Ay, yun, una kong tanong sa iyo, ma'am. Actually, tinanong ko to kay SP Drilon. Pwede ba nilang ipakontempt yung mga agents ng NBI na pumunta doon kahapon? Hindi pa, ma'am? Kasi ang mga yung mga pumunta ng agents, no, we're just following their orders. Oo. Kanya sinasabi ng Alan Peter ng Senate President that the Senate is a sacred institution, no, Oo. na attack daw against the institution. Dinadramatize nila. Hindi naman ina-attacking Senate. They are just implementing a warrant of arrest. At naiintindihan dapat ng Senado yan. When you fulfill your duties, you cannot be charged for fulfilling your duties. Ngayon, bakit naging violent? Because sa senador na nag-resist ng arrest. Hindi ba? Kung peaceful na nag-surrender ang isang Senator Bato, di walang nangyaring ganyan. Tsaka sinabi niya, wrestling, nakita naman natin, hindi naman siya rinesel, no? It was just his... Natumba. Natumba, and he Sa habulan. hurt his pinky finger. And then he goes to the Senate and says, I hurt my finger, please help me. Hindi pwedeng ganyan. You cannot, and then, deterrent na yan. So, the Senate is setting an example na hindi maganda. Lawful authorities must be allowed to fulfill their duties. Correct. Hindi ba iko-contempt mo lahat? Hindi pwede. Si Senator Trillanes na sumama doon, iko-contempt nila ang isang past senator. Di magkaroon sila ng investigation. Ang problema, if you notice, yung Senate hearings, yung Senate plenary, nung nag-take ng seat na si Senate President, at sunod-sunod na yung mga gusto nila, no, we will abolish all the committees and all that. If you notice wala nang minority doon. Wala po. Wala na. So nung wala yung minority, rapid fire na nila. They created a committee on public order.
O ano ang absurdity nun? Kalokohan. Ang chairman ng ginawa nila, si Senator Bato. So the chairman of the committee will investigate himself and the people responsible for the incident last night. Hindi ba predictable ang outcome? Oo naman. Hindi ba pag ganyan? This notwithstanding na sinabi ng Senate President, let us take time to consider who will be the new chairs of the committee. Oo. Tapos all of a sudden, nawala na yung minority and on the floor. On the floor, ginawa na nilang chairman ng Committee on Public Order. Oo. Robert, partner, bakit nawala yung mga minority? Wala naman kami nakausap pero as in lumabas na sila ng compound, umalis na sila ng compound. Pero sa internal rules nila sa Senado, partner attorney, di ba? Kailangan may presensya ng minority na kahit isa lang kapag nagpapasa ng mga ganyan. So actually, technical, questionin ng minority lahat ng pinaggagawa nila kagabi dahil walang representation yung minority. So kumbaga hindi valid yung ginawa nila kahapon. Oo, walang minority. I think baka tactical. Baka tactical na, first of all, it is a show of disappointment, no? Oo. Kanya maganda yung ginawa ni Senator Lacson nung nag-nominate ng Senate President ang majority, nag-nominate rin ang minority ng Senate President. So, maganda yung ginawa niya. Kasi it put on record in the journals that yesterday was a historic event. Oo. It will put in the Senate journals that there was this sudden. At saka, pag nag-change ka ng leadership, tinan mo yung the hypocrisy of the situation. When all of them were praising the Senate President for being consultative, for being sensitive and then this was right before he was ousted. I mean, speak to the truth. If you want to oust him because you don't trust him, because there will be a blue ribbon report na kasama silang lahat. Because for the reasons you want, hindi yung we praise you for your, and then you will oust him. So where is the public interest there? Nakita ba natin yung collective public interest wanting to come out with a blue ribbon report? Hindi sila makakuha ng majority. Wanting to proceed with the impeachment. So talagang sasabihin nila, this is not politics, and they will swear to the Bible and to God that they are acting in the interest of the people. I mean, come on, we weren't born yesterday. Okay. Tsaka partner, attorney, di ba, naging tradition din kasi sa Senate, kapag magkakaroon ng change of leadership, kapag halimbawa yung grupo mo, nakakuha na ng sapat na numero, bago pa mag-session, out of respect, pupunta mo sa opisina ang sitting Senate President, i-inform mo siya na i-move ninyo na bakante lahat ng posisyon because you have the numbers. Ganun siya lagi. Ganun Laging pala. ganun. Kahapon nang nangyari na hindi nagpunta si Senate President Alan Peter Cayetano sa incumbent na si Senator Tito Soto. Ang binabanggit naman niya, sabi niya kasi daw may threat sa security dahil nandun si Senator Bato, all along nandun pala siya sa basement, nandun sa isang sasakyan doon. Kaya hindi na niya nasabi, kaya doon sa floor, pagpasok, doon na nila niratsyada yung change of leadership. Yun ang paliwanag Yun niya. pala. Parang maniniwala ba tayo doon? First, sinasite nila na kunyari yung warrant of arrest. Ano ba naman daw na nagpaalam yung mga arresting officers sa Senate President na mag-i-issue sila, na mag-i-implement sila ng warrant of arrest, no? It's so simple, you just come up here. Sabi ni, and if that is the reason, then it is so simple as well for an Alan Peter to go to the Senate President and say there will be a change in leadership. Hindi ba? Correct. Kung you cannot argue from both sides of your mouth. Pangalawa, ano ba naman yung threat? What is the threat to Senator Alan, no? And what would have hindered? To me, it is cowardice. I mean, di ba? If you are
you stand by your own conviction, yung principles mo, gawin mo ang tama. Don't hide behind the Bible. Don't hide behind imagined threats, no? Okay. Naku, baka Attorney- malibel kayong lahat dito Ay, dahil hindi po. sa akin. Oh, ang tanong ngayon dyan, Attorney Partner, di ba, ang tanong ng taong bayan, Oo. ang laki nung botong nakuha nung impeachment ng Vice President. Oo. Ano na ngayon ang mangyayari sa atin? Oo nga. Ano na ngayon ang pwedeng i-expect ng taong bayan with the new leadership ng Senate? Maipupush through pa kaya ito? Di ba? Ganyan ang mga tanungan nila, Attorney. Correct. First, maraming alternatives, no? Kasi sabi nga ni Senate President Alan, they shall convene the impeachment court. Pwedeng mangyari yan. Pero habang nag-oath na sila as impeachment court, maraming pwede pang mangyari. Merong magfa-file ng motion to dismiss. Yan. Citing- Antemano, pwede? Of the senators. Kasi you cannot stop the senators, eh. Hindi pwedeng i-stop ang senators kung anong gagawin nila. Sasabihin nila, there are more urgent matters. No, there is this issue on attack to our institution. There is the arresting officers that we have to investigate. There is still this energy crisis. There is still, not only that, mag-create sila ng committees, okay? And it is assumed, well, we will presume that the Blue Ribbon Committee will be under Marcoleta. No. So what can the majority do? They can overturn the whole Blue Ribbon report Hala. and sign it as majority. What does that mean? That means lahat ng mga senador, lahat ng mga mentioned doon, acquitted. Hindi naman acquitted, but wala nang investigation. They will probably say that there is no evidence. Oo. There is no evidence here, and therefore, mapapalitan ng Blue Ribbon, no? Oo. Report. Nako. Hindi pa nga natin nakikita kung ano talaga ang laman nun, di ba, partner? So ngayon, may delikado na hindi talagang wala na tayong pag-asang makita kung ano yung report na yan. Pero ma'am, do you see na itong lahat na nangyayari ngayon ay klaro lang na senyales na all roads are leading to 2028? Ako, sa 2028, alam mo, ang 2028, malayo pa yan, ano? Although we are a republic and we expect elections, wag natin kalimutan na sovereignty resides in the people. Pwede pang mag-ed sa 4, pwede pang Maraming pwedeng mangyari. maraming pwedeng mangyari before 2028. Oo. Besides, nakakalimutan natin, climate change, no? Baka magputukan na yung mga volcano na yan. Baka mag-dry up na yung ating... There's so many things that can happen. So, yung mga survey na yan, surveys, mind conditioning yan. So, wag tayong I'm just saying, if our officials cannot help us, let us just help ourselves. Okay. Di ba? Tama. Let us educate ourselves. Huwag tayong maniwala sa mga trolls. Magbasa tayo. Huwag tayong maghintay ng ayuda. Hanap tayo ng mag-bake kayo ng brownies kung gusto niyo. Magtanim kayo ng... All I'm saying Dumiskarte. Dumiskarte tayo. Okay. Partner? Gusto na natin magpaalam siya pero ayaw pa rin natin. Madami pa. Kasi- May mga questions ba, Camille? Oo. Pakibigay nga Kasi sa amin. partner, di ba, ang hihintayin natin dito din talaga, today ba yung transmittal? Oo. Kung hindi na naka-lockdown ngayon yung Senado, itatransmit ba ng lower house agad-agad yung articles of impeachment? Oo. At ano naman yung magiging action ng Senate leadership, ng bagong Senate leadership dito?
i-report out ba agad sa committee at magkukonvene ba agad sila as impeachment court. Pero dapat, kung hindi nangyari ito mga kaguluhan nito, ganun ang proseso. Yun ang mangyayari. Ah. Oo, yun yung inilatag Oo. after nilang mag-caucus o mag-meeting ng mga senador, yun yung inilatag nila. Pero kahapon kasi napansin namin nung una, 'di ba, sabi ni Senator Robin Padilla, trabaho nila na harangin, 'di ba, kung Oo, ano man. oo. Kahapon sa social media nag-post siya, sabi niya, kami sa minority wala kami magagawa. Kailangan naming sundin ang batas, sabi niya. Talagang magko-convene. And then yung ibang mga minority senators, kada tanongin din namin sila, iisa lang yung naging linyahan nila ng sagot. Na-observe namin yung kahapon. Pare-pare sila na hindi, magko-convene kami. Irerespeto namin yung proseso. Lahat sila, si Senator Amy Marcos, si Senator Bongo, yung mga nakausap namin, puro the same yung linyahan. Medyo nagbago. So, doon pa lang, pero parang nakatunog na, parang meron silang plano or May what. something. Oo. Pero yun, opo, ma'am. Convene nila as an impeachment, they will convene as an impeachment court because klarong-klaro. Klarong-klaro, especially with the recent decision ng Supreme Court, miski na hindi forthwith, reasonable time. So they will convene para hindi sila iakyat sa Supreme Court. But kung ano ang gagawin nila as impeachment judges, iba yon. Iba yon because they have the majority. Kasi pag yung mga motion, Ayan. pag yung mga motion, hindi kailangan ng 2/3, majority lang, 1/2. So always, kung 13 sila, lahat ng gustong mangyari, mangyayari because they Pwede. have a clear majority with 13, no? Kasi mga motions niyan, mga rules na yan on impeachment, baka palitan nilang impeachment, Senate rules of impeachment, no? Naku. Pwede nilang palitan yan. Pwede. Mga Senate rules on impeachment. Oo, no? Yung pagtanggap ng evidence, what kind of evidence will they accept? Yung mga ganyan, no? Pwedeng palitan ng rules. So, I think the strategy has changed, no? They will do whatever they want sa impeachment court when it is convened. So bakit nagkaganyan pa? Gumawa kayo ng batas, kayo rin sisira, gagawa kayo ng bago na naman, and who's to say, kinabukasan, iba na naman. So napakalabo naman yun, attorney. Ang tanong nga dyan, why are they doing it? Ang sagot, because they can. Oo, Di ba? Ba't nila ginagawa yan? Kasi kaya nila, they have the numbers. Kanya nung tumayo si Senator Kiko, he says, I object, but we are the minority. Ngayon, hindi naman pwedeng ang minority, they just lie down and die. Dapat ngayon, mas aggressive ang minority. Because walang check and balance ngayon sa Senado. No? Hindi pwede ng we are minority and therefore the majority wins. Hindi pwede. Ngayon, minority, ngayon kayo mag-ingay. Kung maingay kayo noon, ngayon kayo mas maingay dapat. Otherwise, wala nang check and balance sa Senado. It's your time to shine, kumbaga. Yes, Oo, tama. diba? Kailangan Kailangang ilalatag ng majority yung sinasabi nila. Oo. Kailangan i-counter ng minority, kaya nga nandyan sila, 'di ba, para bigyan ng other perspective, Correct. 'di ba? Oo, tama. Yung issue. Pero attorney, paano dapat ngayon tingnan ng taong bayan itong mga ito? Anong dapat bantayan? Yan. 'Di ba? Kasi syempre ito namumuhunan na yung mga dito actually kapag pinansin mo, all about election yung gustong igante ng mga nagbe-message sa social media and all. Paano babantayan ng taong bayan itong kilo, sabihin na natin, ng Senado pagdating dito sa impeachment, attorney? Ang sagot dyan is vigilance. Vigilance. Manood tayo ng proceedings kasi pwede naman nandyan pa rin ang civil society, nandyan pa rin ang simbahan, nandyan pa rin ang legal circles, nandyan pa rin ang businessmen. The businessman will be affected, no? Oo. Kasi who will come to this country to invest kung ganyan na nagkakagulo ang mga institutions natin? Kung nakikita nila na overnight nagpapalit ang leadership, Yun na no? nga eh. So the economy will be affected. Tourism, namatay na nga ang tourism. Wala nang pumupunta dito na tourist because it's hindi na maganda yung nangyayari dito.
Oo. At saka ina-advise ang mga ibang countries ng kanilang mga consulates ng embassies don't go to the Philippines, no, which is really sad. So dapat now is the time for us, tayong mga citizens, tayong mga mamamayan, na tayo rin maging vigilant, tayo rin mag-speak out, no? Kasi kung hindi tayo mag-speak out, I'm not saying go to the streets, no? Hindi na uso yung go to the streets. Oo. Especially mahalang gasolina, mahalang tricycle, mahalang grab para pumunta sa totoo. Senado, di ba? Totoo. But speak, no? Yung mga anak natin, sabihin natin, anak, hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng nagsisinungaling, hindi pwedeng magnakaw, hindi pwedeng... Values formation na lang tayo sa mga pamilya natin. Oo. Because our children will be the next generation. Correct. Palitan na natin ang mga dinosaurs na yan. Nagiba kasi, di ba, partner? Yun na napansin ko, nagiba. Yung sinasabi nila na moral fiber, Correct. medyo nawindang ng husto, kaya ganun. Kaya kailangan talaga. Kumbaga, mag-start tayo mula sa, ano tawag doon? Mula sa scratch. Mahirap gawin. Sa grassroots. Oo, pero mahirap gawin. Pero ano gagawin po natin kaysa naman mamatay tayong lahat na ganito na napakasama ng sitwasyon natin, di ba? Yun lang, balikan ko lang, attorney, parang did you find it ironic na nung, di ba, siya yung promotor nung, si Bato, ang promotor nung Tukang, di ba? Yung sinasabi kasi nanlaban. Oh. Oh. Eh, bakit ngayon siya ang nanlalaban? Ayaw niya magpahuli. Sabi nga ang pinapakita niya na he is the victim. Yun So na. yung mga victims ng Tokhang, yung mga EJ killing, extrajudicial killings, ang nagsasabing, teka, what an irony. Ngayon mo mafe-feel anong ibig sabihin na chine-chase ka. Anong ibig sabihin na natatakot ka for your security? Lalong-lalo na he is in power, no? He is a sitting senator. What about the ordinary citizen na hinahabol ng pulis na hindi naman nila alam, no? Na wala na lang naman silang pera na pumunta sa korte na kumuha ng restraining order, no? Oo nga. Oo. So, now, Senator Bato, now you know what it feels like to be a real victim of atrocities, sinasabi mo. I'm so kawawa mo. I'm so kawawa. Hindi pwedeng ganyan. Kasi maraming victims na nasa Hague. Go to trial. Prove your innocence in the Hague. Don't hide behind the skirts of Alan Peter. Okay. Ito, meron tayong mga mensahe, partner. Meron ka ba dyan? Mula kay, ano ba ito? Pamphilo Magura. Hindi Panfilo. Pamphilo Magura, yan nga po ang mahirap sa mga senador na gusto nga baliin ang batas. Kaya sana wag na tayong maghalal ng mga kandidato na ang gusto lang ay magkaroon ng kapangyarihan. Sabi ni Noel Dorosan, hindi na mahihirapan ng pulis na hanapin si Bato. It's a matter of time para dukutin siya sa premises at ilipad agad sa ICC, sabi ni Noel. Si Pipeto Soriano, nasa Senado na ang Bato, may warrant na, baka makatakas pa yan. Hindi naman pwede magtago ng habang buhay dyan sa Senado. Hanggang kailan ba siya po pwedeng i-detain? Walang May prescriptive open-ended. period ba? Although, ang sinasabi kapag Senate in session, paano kapag nag-adjourn na sila? Magsisini adjournment sila next month. So, paano mangyayari? Pag nagsinedye, mga ilang buwan yun, wala sila. So na nababalik, partner. July. Oo. Si Cathy Barry, sabi niya, napakagaling mag-explain ni Atty. Kapunan, maliwanag, malinaw. Malu agapito, justice will always prevail kahit ikutan pa nila ang Constitution na kanilang i-implement na self-serving laws. Si Moonlight, sabi niya, ipagbawal na yung ayuda from the politician, kaya ang loyalty nasa politiko, wala sa bayan. Ayan, JGDL. Wala na bang mas mahirap pa sa pangalan mo? JGDL. Parang batang hinahabol ng mga nag-aalaga sa kanya, parang DPMA at Chief of Police dati. Si Jose Mogasmin Jr., sabi niya, good morning po, tandem.
at happy Tuesday daw mula dyan sa Mabalacat, Pampanga. O, paano partner? Gusto ko lang malaman kay attorney anong susunod dating aasahan. Yun. Mabilisan lang. Ang susunod ang narinig namin sa House, tutuloy pa rin nila kasi today scheduled yung pag-appoint ng public prosecutors. At bukas, scheduled yung transmittal. So, yun ang mangyayari sa House. Sa So Senate, exciting. Sa Senate siguro mas exciting. Baka Kasi ang problema natin, kung may transmittal dyan, kung ang isang vice president ay naka-hire ng assassin, pwede rin siyang mag-hire ng magtapo ng bomba para Naku, wag sirain ang naman. mga dokumento, Oo. no? That's why nag-give rise to speculation, yung mga nangyayaring ganito. That's why kailangan, within the bounds of the law, tuloy na natin ang impeachment. Kundi, yung imagination natin, yung creativity ng mind natin, gumagalaw, no? Oo. Ayun. Ayun na. Yun. Well, dahil dyan, Dahil dyan, maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan. maraming salamat, Marami tayong ma'am. At natutunan marami today. po. Oo nga, marami ako natutunan sa totoo lang. Kung ako kaya nag-law, Oh. pasado kaya akong Halika na, extra na tayo. O, paano? Bye-bye po until tomorrow. Bye-bye. Thank you. Thank you Happy sa Tuesday. lahat. Thank you, Bye-bye. Attorney.